Welcome sa first lecture natin for Autodesk Revit 2026. So this is all about basics lang muna. So may na-discuss na ako ng konti sa class. I-reinforce lang natin through this video. So let's start for using the Revit 2026 through the models. Then select new or Control N. Then let's browse the template file. Tulad ng tinuro ko na sa class, make sure lagi na hindi imperial ang gagamitin natin. Tayo ay gagamit ng metric system. So, up lang kayo ng up hanggang sa makita niyo yung English folder. Then, let's use the default metric or the construction default metric. Construction default metric. Open. Then, create new project. Okay. Let's start by differentiating the two lines inside the Revit. So, meron tayong tinatawag na detail line saka model line. Yan. Ang detail line, makikita natin siya dito sa annotate tab. Under siya nito, yan, detail line. Whereas, kapag ginagamit natin ang detail line, isa siya sa mga view specific na mga elements. Pag view specific, makikita mo lang siya sa isang view. Ang kanyang shortcut key is DL. Yan. DL. So, let's try making one. So, DL. Lilitaw sa ating ribbon yung dalawang panels. No? So, draw mode panel saka yung line style panel. So, under ng draw mode, pwede kang pumili dito ng iba't ibang mga options para gumawa ng detail line mo. So, meron tayong straight line, rectangle, scribe polygon, circumscribe, circle, arc, and etc. Isa-isahin natin yan. So, for example, kung gusto mong gumawa ng line, so, dito mo mismo pipiliin yung line na yon. Siya yung default na pwede mong gawin in detail line. So, mag-click ka na ng anywhere dito. Yan. Makagawa ka na ng isang detail line. Now, pag naka-check yung chain dito sa option bar, tuloy-tuloy yung paggawa natin ng line. Hanggang sa mabuo mo yung specific na form na gusto mong gawin through detail line. Okay? Now, kung gusto mong gawin ay rectangle tulad nito, huwag kang gumamit ng line. Gumamit ka ng rectangle. Tapos, rektahin mo na siyang gawin on the drawing area. Okay. Ang maganda sa Revit, pagka gumawa tayo ng any object, meron na tayong mga temporary dimensions na tinatawag. Okay, yung temporary dimensions na yan, siya ay editable on the spot. So, for example, kung ito ay gusto mong gawin lang na 3,000, automatic siyang magbabago. So on and so forth. Kung ano yung tinapat ng temporary na mga dimension dito, yun ang pwede mong baguhin. For example, ito, kung gusto mo, ang distance ng line na ito through this line is, for example, gusto mo na siya ay 1,000 lang, automatic magbabago yung kanyang dimension. Okay? So, hindi tulad sa AutoCAD na para mabago mo siya, marami kang pagagawin ng command. Dito, one click lang, mababago mo na siya. So, again, kung rectangle ang gagawin ninyo, rektahin nyo na siyang gawing rectangle dito sa draw mode. Now, kung meron kang ibang gagawin na ibang mga forms, tulad nito, gagawa ka ng polygon. Yan. For example, gusto natin gumawa ng triangle. Select natin yung inscribe na polygon. Gawin mo siyang triangle. Palitan mo yung sides na dito sa option bar. Again, class, laging sinasabi ko, pag meron kayong gustong i-explore pa in a certain command, lagi ninyong tingnan yung option bar ninyo. So, kung tayo gagawa ng triangle, of course, dapat ang sides natin 3. Mag-click tayo dito anywhere. Ayan. Tapos, i-click mo lang kung ano yung gusto mong desired na laki niya. No? Ang sinusukat niya dito ay radius.
So, paano natin lamang na-reduce? Kasi nagsusukat yung ating dimension from the center up to the tip of your polygon. So, for example, gusto mo siyang gawing 8,000 yung kanyang diameter. So, 4,000 yung iyong radius. Yan yung 4,000 radius mo na triangle. Now, kung ibang polygon naman kailangan mo, for example, you need a pentagon, gagawin mo siyang 5. Tapos, gawa ka ngayon ng pentagon dito. So on and so forth. Okay? Now, ano ba pinagkaiba nitong inscribe saka sa circumscribe? Tingnan niyo yung inscribe kanina. Pag nagkiklik ako ng isang polygon, nakikita niyo yung polygon yun, nasa loob siya ng isang circle. If naging student ko kayo sa AutoCAD last sem, tinuro ko sa inyo yung pagkakaiba ng inscribe saka circumscribe. Pagka inscribe, kita natin yung polygon sa loob ng circle. Okay? Loob siya ng circle. Doon siya sinusukat. Now, pagka circumscribe naman, ginagawa mo yung polygon outside the circle. Okay? So, yun yung pagkakaiba nila ang dalawa. Okay. For example, third, nang gumagawa ka ng polygon, no? Gawa tayo ng panibago. This time, gawin ko naman siyang octagon. Tapos, saka circumscribe tayo. Click ko dito sa labas. Ayan. May mga times na gusto natin yung ating cardinal points niya, yung north, south, west, and east, is nakatapat yung kanyang pinaka sharp edge, no, mga corner niya dun sa cardinal points na iyon. Yan. Pwede nating gawing naka upright siya dito para maitapat mo siya doon, or kung hindi, pwedeng nakatapat naman yung kanyang flat surface doon sa part na iyon. Yan. Now, kung gusto mong nakatapat lang ang kanyang flat surface, hold mo lang yung shift either sa north or sa west para maging pantay siya doon. Tapos, tansyahin mo lang kung ano yung sukat ng radius sa kailangan mo. Okay, so click natin dito. So, holding your shift makes your drawings in ortho mode. Okay, pakitanda na lang yan. No? Pag naka-shift tayo, hold shift, naka-ortho mode siya. Okay, so yun yung paggamit natin ng inscribe saka circumscribe. Okay, siyempre pag circle, yun na yan. Circle, gagawa ka ng circle through radius agad niyan. Now, titignan mo ulit yung option bar mo. May makikita ka dito sa option bar na offset, which is ginawa natin sa class last time. Tapos, meron din tayong radius. Ginawa din natin last time to, no? Pero, kumbaga, pakita ko lang, pag gusto mong gumawa ng certain circle, na alam mo na yung kanyang radius, for example, in this example, 1,000 siya. Yan. Ilagay mo na 1,000, tapos sa iyong cursor, makikita mo, meron ka ng bilog na ang sukat ay 1,000 na agad. So, ilagay mo lang din ito. Ayan, 1,000 siya lahat. Okay? So, magagamit ninyo itong radius under ng circle na draw mode mo kapag alam mo na yung sukat niya. Now, pag hindi mo pa alam yung sukat, uncheck mo lang yan. Tapos, magbibigay ka ng certain figure dito na mismo sa drawing mode mo. And as always, pwede mo agad i-adjust iyan after mong gumawa. Pindutin mo lang yung dimension, tapos type mo yung specific na sukat na kailangan mo. Now, let's save this class as our lecture number 2. Okay, so save as project. Save as project. Tapos, paki-save sa inyong lecture folder. Paki-save sa inyong lecture folder. Save natin siya as lec2 underscore first name underscore surname.
Pag na-save na natin yan, make sure muna pala no, na tayo ay mag options, tapos yung maximum backups natin, make it 3. Okay. Tapos save niya. Yan. Sa akin, di ko na isa-save, since naka-save na sa akin to. Next. So, natapos na natin yung circle. Let's move on the arcs. Okay. So, meron tayong start and radius arc. Meron tayong center ends arc. Meron tayong tangent end arc. Saka fillet arc. May konting pagkakaiba lang ito sa AutoCAD na ginawa natin noon. As you can remember, sa AutoCAD, kapag gagawa tayo ng any arcs, nagbibigay tayo ng certain name based sa kung ano yung sequence ng paggawa mo sa kanya. So, in this case, start and radius arc. Yan, pag tinapat ko yung cursor ko dito sa start and radius arc, lumilitaw yung tooltip natin. So, sundin lang natin yung tooltip, no? So, sabi, pagka start and radius arc, click natin yan, ha? I-click ko siya dito sa magkabilang dulo ng rectangle ko. So, start and tapos radius na siya. Now, nag-i-snap siya kapag perfect circle yung magagawa mo. Okay? Pag part siya na perfect circle. Kapag hindi perfect circle gusto mong gawin, pwede naman isusobrahan mo siya o iiklian mo. Either way, no? Pero gusto ko muna naka-perfect circle siya. So, pag nag-snap na siya diyan, ayan. So, click ko lang, okay na yan. Okay. So, yun yung start and radius. Para saan naman yung center ends arc? Kapag center ends arc naman, ano mo yung center mo? For example, ito yung center ko. Click. Yan. So, parang gumagawa ka ng circle. Okay, gumagawa ka ng circle. For example, ang radius ng circle na ito ay 4,000. O, tapos, dun ako mag-iikot ng aking arc, no? Pwedeng yung arc na yan, pwede mong itodo hanggang dito sa baba. Or pwedeng quarter lang siya. Ito yung gagawin ko. Ayan. Pero as always, pwede pa din siya magbago. No? For example, gusto mo siyang lakihan, 5,000. Or gusto mo siyang ibalik sa kanina, 4,000. So on and so forth. Pwede ba din baguhin ng kanyang arc, no? Pwede mong gawing 45 yan. Ayan. Gusto mong 135, pwede din. So on and so forth. So that's the center ends arc. Okay? O yan, meron tayong tooltip. Pwede nyong tingnan din yan para maging reference niyo. Next, tangent end arc. Yan, pag sabi namang tangent end, yan, ito yung makikita natin sa tooltip. Okay. Meron ka ng nakaabang na dalawang butas na para lalagyan mo na lang siya ng tangent end arc. Okay. So, let's try yan dito. So, click ko dito muna. Lagyan ko lang ng certain na butas. Ayan. Okay. So, may gap na tayo dito. For example, ito yung lalagyan natin ng arc. So, balikan ko yung DL command. Tangent end. Tapos, click ko dito. Click ko dito. Now, bakit hindi siya naging perfect? Kasi, hindi ko sinukat yung dito. Okay? So, kaya hindi siya naging perfect. Now, kung gusto mo makuha yung perfect na sukat niya using tangent end arc, ito naman gagawin mo. For example, click. Ginagamit ko naman dito is itong tinatawag natin na fillet arc. Kung naalala niyo yung fillet sa AutoCAD, meron din dito sa Revit. But, iba yung meaning niya dito, no? For example, tingnan niyo yung fillet na gagawin natin dito, no? So, click. Tapos, click. Ayan. So, pwede kang mag-specify ng kanyang sukat, no? For example, tatansyahin ko lang, gusto kong 2.5. Ayan. Magiging 2.5 na siya. Perfect yung pagkaka-rounded ko sa corner na ito. As opposed dito sa tangent kasi hindi ko siya sukat na. So, gagamitin mo lang yung tangent kapag sukat siya. Pagka hindi ka sukat, hindi ka sure, gamitin mo lang itong fillet
na arc. Fillet arc. Okay? Pwede ko bang gamitin yung fillet arc kapag magkadikit na yung dalawang line? Yes, pwede. So, click natin tong fillet arc ulit. Tapos, click here. Tapos, click here. Yan, makagawa ka na ng fillet arc din. Pwede mo bang gamitin yung fillet arc tapos meron ka na naiisip na radius na susundin niya? Yes, pwede din. Again, look at your option bar. Check natin yan. Tapos gawin natin tong, for example, gusto ko siya ay 500. Ayan. So, lahat ng i-click ko, 1 click, 500 na agad. Or gusto ko 1,500 pala. So, 1 click, 1,500. So, no need na magtansya kapag ginagawa mo yan. Again, ginagamit natin tong radius checkbox sa ating option bar kapag alam mo na yung sukat niya. Next, kapag spline naman, parang sa AutoCAD din yan, no, spline. Pagka gumagawa ka ng any spline na itsura, gumagawa ka ng isang preform, no? Yan. Okay, tapos close natin siya. Pwede ba ma-close? Ayan. Ito yung downside ng downside ng escape ko lang na, escape. Ito yung downside ng paggawa ng spline. Even on AutoCAD na tinuturo ko din to na kapag gumagawa ka ng spline, may mga limitations kang ma-encounter kapag nagde-design. One limitation is dito sa Revit kapag nag-spline na tayo, hindi mo siya nako-close kadalasan. Tapos kung gagawa ka na ng mga 3D object, mahirap siyang gawa ng 3D. Ayan. Okay, so ngayon pa lang sinasabi ko na, no, mahirap gawa ng 3D kapag ginagamitan mo ng spline. Para saan pa yung spline? Pwede mo siyang gamitin as reference lang. Yan. Pang reference lang. Kung may gusto kang specific na design na may freeform kang ginagawa. Okay? So, that is spline. Balikan natin yung DL command again. Tapos, gamitin natin si ellipse. So, si ellipse naman, kapag tayo ay gagawa ng oblong. Ito tawag natin oblong, no? Yan. Kasi 'di ba ang circle sa lahat ng cardinal points niya equal siya. Pero kapag sabi ng ellipse, equal lang yung dalawang side ng cardinal points. So for example, gawa tayong ellipse dito. Napansin nyo, ang pantay lang itong magkabila. Itong nasa kaliwa, saka nasa kanan. Pero yung taas ang baba, sila naman yung magkapareho. So, going ko 2,5 to. Yan. Tapos sa taas, pwede mong ipareho, 2,5 din, pero magiging circle na siya. Ba't di ka lang nag-circle, diba? So, mag-ellipse ka, iba yung sukat mo dapat for this side. Yan. So, that is ellipse. So, itong dalawang axis na ito ng ellipse, pwede mong baguhin pa din, no? As always, parang sa ginagawa natin kanina sa ibang mga polygons. Okay? So, pwede mo siyang baguhin ng sukat, whatever you like it. Yan. Now, sa Revit, ito na sa AutoCAD, meron din tayong mga grips dito sa magkabilang kanto, no? Na pwede mong, ito yung pang-adjust mo na lang, imbes na yung mga dimensions. Okay? So, gumagamit tayo ng temporary dimensions para magkaroon tayo ng mas mabilis na pag-modify. No? Pero kung ikaw naman ay may guides, meron kang mga references na pwede mong i-adjust lang ito, tapos gagamitin mo yung mga snaps, ayan, pwede naman yun. Okay? Tapos, DL ulit tayo. DL. Dito naman tayo sa partial ellipse. Partial ellipse. Yan. Sa mga ginagamit partial ellipse. So, parang gumagawa ka naman ng arc, pero pang ellipse yung ginagawa mo. So, for example, click ko ito, tapos click ko dito. Ayan. Diba? So, nakagawa ko ng partial ellipse kasi, yan, gumagamit ako ng sukat ng isang axis, tapos pwede kong baguhin din yung kanyang y and x axis. So, pwede nyong explore paano itong gamitin sa inyong Revit file. And lastly, yung tinatawag natin na peak line. Peak line. So,
spoil ko na kayo. Sa lahat ng gagawin natin ng mga Revit project, isa ito sa mga lagi natin gagawin, yung peak line. Peak line. So, para saan ba yung peak line na yan? For example, mas madali ito makita kapag meron tayong ibang object na. For example, meron akong gagawing wall na ito yung form natin. Yan. So, WA for wall. WA for wall. Tapos, piliin lang natin itong generic wall na ito. For this example lang naman. Tapos, dito natin gamitin yung peak line. Ay, para mas madali ninyong ma-gets para saan ba yung peak line na yan. Okay? Tapos, itapat ko dito sa line na ito. Ayan. So, ginamit niya yung detail line natin para bakatin yung pagkakaroon ng wall na iyan. Okay? Ulitin ko. Delete ko muna to. Gusto ko na lahat ito ay malagyan ko ng line. Lahat ito, malagyan ko ng line. Okay? So, meron tayong pwedeng gawin para isahan na lang ang pagpipick line natin. So, WA for wall. Tapos, pick line. Pick line. I-hover or tapat lang ninyo yung mouse dito sa isang detail line. Tapos, tab button. Isang tab lang yan. Tapos, dun ka mag-click. Binakat na niya yung buong line na iyon na lalagyan mo ng wall. O, tingnan ninyo yung 3D view ninyo. Kita na dapat siya. Okay? So, ganun yung paggamit dito. Okay? So, paano ba natin nalaman na meron tayong tab? Kung titingnan ninyo yung dito sa status bar natin, may nakalagay, click to select tab for alternates. Yun yung ginawa natin, yung tab for alternates. Yan. Control adds, shift, and select. Okay. So, pagka gusto mong piliin lahat ng isang object, press tab lang. Okay. Applicable din ito kapag may magkapatong na dalawang object. For example, itong rectangle saka itong circle magkapatong. Pag tinatapat ko siya, circle lang lumilitaw. Gusto kong mapili itong triangle. So, press tab lang. Yan. Mag-alternate na siya. Or, kumbaga, niro-rotate niya kung ano yung gusto mong piliin. Kung ano yung magkapatong doon na object. So, press tab para mapili mo yung the other object. Yan pala purpose nun. Yan. Pero yung nga, pinaka-purpose din yan para mapili mo yung isang object na magkakasama or naka-join. So, itong rectangle or triangle, gusto ko siya mapili, press tab lang din. Tapos click. Yan. So, gumagana iyon, class, kapag hino-hover mo lang muna. Hover mouse or tapat mo lang yung mouse. One tab. Tapos, doon ka lang makiklik. Okay, so practicing din niyo yung paggamit ng tab. Isa yun sa pinaka-useful na shortcut key dito sa Revit. Now, kanina nakikita natin yung importance ng snaps. Okay, so ipakita ko lang saglit kung paano ba minamanage yung snap na yan. So, click niyo sa Manage tab. Manage tab. Makikita niyo dito yung mukhang magnet. Yan, snaps yan. So, click natin yung snaps. So, makikita natin dito yung snaps off or yung kanyang shortcut key, SO. Okay, so syempre pag naka-snaps off, hindi ka makapag-snap. Okay, mamaya pakita natin yan. Tapos ituro ko lang, ayan, dapat naka-check lahat to para lahat ng mga snaps pwede nyo siyang gamitin. And tulad na sa AutoCAD, kung pinakabisado sa inyo yung mga snap na commands, no, o pwede na din kabisudin ito. Ayan. Pero usually ako di ka nakakabisado do dahil ino-on ko naman lahat yan lagi. Okay. Tapos, ayan, ang isa sa useful dito is ito, yung length dimension snap increments. Okay. So, para saan ba ito? Tandaan nyo, nakalagay dito 1,120 tapos 5. Pag in-okay ko muna to, tapos gawa ko ng detail line ulit. So, DL. Mag-click ako dito. Napansin nyo, nag-i-snap or tumitigil yung mouse button ko by increments of 100 o kaya 1,500
Yan, 20, so on and so forth. Okay. Anong purpose nun? Para kapag ginagalaw mo yung mouse mo, hindi siya nag-start sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi butal. Yan. Nagkakaroon ka na agad ng increments na maiintindihan agad mo yung dimension. Okay. So, yun yung purpose ng pagbabago or paglalagay ng increments dito sa snaps. Now, kung meron kang iba pang ginagamit dito, for example, gusto mo by 3 naman. So, ilagay mo din siya. Idagdag mo lang dito. 3, so on and so forth. Pwede ko na dadagdagan ito dahil ako, useful naman sa akin yung ganitong increments. Okay. So, tinuro ko lang para kung, for example, meron kayong specific na gagamitin na increments, pwede nyo siya idagdag. Same lang dito sa paggagamit ng angular dimension increments. Kung may specific ka na increments sa gusto mong gamitin, go lang. Dagdagan mo siya. Okay. So, okay natin. So, pag tayo ay naka-SO, yan, hindi na tayo makagamit ng snaps. Okay. Pag tayo ay nag-SO ulit, yan, magagamit mo na yung snap mo. Yan. Baliktad pala pakagamit ko. Yan. So, dapat, meron tayo mga snaps para magagamit natin siya sa mga drawings natin. Okay? So, ito yung snap na yan. Next is, gawa tayo ng tinatawag na line patterns. Line patterns. So, balikan natin si DL. Meron tayong nakalagay dito ng mga line style, mga line patterns. Okay? Drop down natin yan. Ito yung mga specific na gawa na, no? Or kumbaga system setting na ito ni Revit na pwede natin siyang gamitin. Gamitin natin iba na para magets natin. For example, ito sa triangle, tapat ko yung mouse, press tab, click. Tapos, gawin ko siyang wide lines. Nagbago ba? Yan. Para makita mo kung nagbago yung kanyang itsura, type TL. TL. Yan. So, nakita mo na ngayon yung kanyang itsura kapag ka naka-wide line siya. Ito yung TL yan. Oh. Yan. Yan. Thin lines or thick lines. Yan. Yan yung TL. Okay. Nandito siya sa quick access toolbar. Pero syempre, ang aim nga natin dito sa Revit, alam natin yung mga shortcut key. So, TL para bumalik. Para maging thick line na siya. Now, pinapatay natin minsan yung thick line kapag madami na tayong drawing. Tapos nakakalito na siyang tingnan. Okay? So, para bumalik lang siya sa thin line, TL lang ulit. Yan, mabalik na siya doon. Okay? Itong ginawa ko naman na pentagon. Sige, gawin naman natin siyang medium line naman. Medium line. TL ulit tayo. TL. Okay. So, nakikita ninyo, no, meron tayong hierarchy ng mga lines natin, mga line weights, kumbaga. Yung ginawa natin na wall kanina, no, meron tayong line weights din dyan. Automatic nang binibigay ni Revit yan. Okay. So, yun yung tinatawag natin ng mga line styles, line patterns. Okay. Meron din tayong mga line pattern naman tulad ng ito, meron tayong medium line. Gawa nga na tayo ng mga lines dito, no, para makita niyo yung pagkakaiba nila. Medium line, tapos gamitin natin tong hidden escape, tapos hidden line. Meron tayong comparison. Yan. Tapos, demolish. Ayan. So, nakita nyo na, meron tayong mga iba't ibang mga line style na dito na pwede nyong gamitin. Ngayon, para saan ba tong mga to? Yung ginawa natin kanina, yung thin, yung wide, saka yung medium. Ito yung medium. Ito yung mga default natin na lines. So, mga solid lines yan. Continuous lines kung naalala niyo sa AutoCAD. Okay? Pero kung gusto mong gumamit ng hidden line, ito yung gagamitin mo. Yan, hidden. Yan, hidden. Ano ba yung kaiba ng hidden dito sa hidden line? Pansinin nyo, anong kulay niya?
Yan. So, iba yung kulay niya, no? Kulay green siya. Yan. Let's check nga sa 3D kung kita ba siya. Yan. Okay, so hindi sila kita lahat, no? Ibig sabihin, lahat itong mga ginawa natin, ito ay mga 2D detail line lang. O talagang mga detail line lang siya. Now, ito na another type ng line sa Revit. Yung tinatawag natin na model line. Ang kanyang shortcut key naman ay LI. LI. Ayan yung model line. Pero pag tingnan mo yung kanilang ribbon panels, pareho lang. Pareho lang ng mga options, no? Yan. Pero tingnan natin. Gawa nga ako dito ng EX ko to. X. Yan. No? So, meron tayong green line dito sa gitna ng ginawa natin ng wall. Now, let's check again si 3D. Ayan. No? So, si model line, dahil nga sa term na model, yan, sabihin siya ay isang 3D na line. Okay? So, kung 3D line siya, makikita siya sa lahat ng mga views na nakikita siya na, for example, sa 3D o kaya sa floor plan view, kung saan mo siya nilagay. Yan. Ang maganda dito, pwede mo siyang bakatin. No? For example, gusto mong gumawa ng wall, pero tinatamad kang tingnan dito sa floor plan, for example lang. So, mag-wall tayo, WA, tapos pick line, tapos click ito. Click. O, diba? Nakagawa ka na ng X. Ginamit mo yung line, yung model line, as your reference lines. Okay? Pero, class, no, hindi ko ginagamit yung LI para sa reference lines kadalasan. Ginawa ko lang yun para makita lang ninyo yung possibility ng paggamit ng line. No? Kasi nga, nakikita mo siya sa lahat ng mga views. As opposed dito sa mga detail lines natin. Okay? So, again, yung detail line, ginagamit lang natin siya kapag meron kang gustong baguhin lang sa specific na view. Pero kung ayaw mo siya makita sa ibang mga views, hindi detail line gagamitin mo. Dapat model line na siya. Model line. Now, halimbawa, dito sa detail line lang muna, no? DL. Hindi ka satisfied sa mga line style sa meron dito. Okay? Usually talaga nagdadagdag ka dyan. Kaya nga meron tayong tinatawag na mga templates. So, starting today, tayo ay gagawa na ng mga specific template natin. Okay? For these lines. So, paano baguhin or magdagdag ng lines? Punta ka dito sa Manage tab. Tapos, Additional Settings. Drop down. Yan. Makikita natin dito yung line style, line weight, line pattern. Line style, line weight, line pattern. So, unahin muna natin si line styles. Line styles. Okay, so meron tayo ditong category na line. Oh, so okay lang ito. Dagdagan lang natin tong category na line. Yan, makikita mo dito yung lahat ng mga lines na available kanina doon sa detail line. Okay, na tulad nito, yung medium line, yung overhead, 'di ba nakita natin kanina 'yan. Thin, wide. Ayan. For example, gusto ko gumawa ng panibago. So, mag-new tayo dito. New. Tapos, bigyan natin siya ng name. Yan. For example, gusto kong name niya ay hidden 1/8 muna. Yan. So, pakigayan. Hidden 1/8. Tapos, okay. Now, syempre, hindi naman porket nagbago ka o gumawa ka ng bagong pangalan, ay magbabago na yung mga options niya. Titingnan mo pa din yung options natin kung pareho ba sa gusto nating baguhin. For example, gusto ko maging hidden 1/8 siya yung kanyang size. Okay? So, babaguhin natin siya dito sa line pattern. Kung nakalagay ay solid, ibig sabihin, continuous line lang yan. So, dapat i-drop down natin to. Then, pili tayo ng line na pasok sa kanya. No? For example, gawin natin siyang hidden na line. Ayan.
Tapos, apply natin. Okay. Mag-DL ulit tayo. Lilitaw na dapat itong hidden 1/8. Now, pwede pa natin i-modify itong hidden line na ginawa natin. So, balik tayo sa Manage, Additional Settings, drop down. This time, dito naman tayo sa Line Patterns. Line Patterns. Dito sa Line Patterns, makikita natin dito lahat naman ng available line patterns na mapagpipilian natin. Okay? So far kasi, isa lang yung hidden line pattern na meron tayo. So, pwede tayo magdagdag. So, mag-new tayo. New. Tapos, ipangalan natin dito, hidden 1/8. For example, 1/8. Okay. So, piliin natin dito sa type. Gatin dash. Tapos, value natin, lagay natin sa 3.1.175. Yan. 3.175. Oops, sorry. 75. Tapos ito, space. Ito naman ay nasa around 1.5 32.5. Yan. Okay, so meron tayong 1.8. So meron tayong preview, nakikita natin na mas masingsing yung kanyang dimension as opposed sa original na hidden line. Okay, so okay natin yan. Tapos, additional settings, line style, lines. Under ng 1.8, dito sa line pattern, gawin natin itong 1.8. Apply. Okay, ayan, mas masingsing na siya kaysa dito sa hidden line natin. So, additional settings ulit tayo. Line pattern. Dagdagan natin yung hidden. So, new hidden 1/16 naman. So, mas maliit. Sa type, dash. Tapos, yung value niya is 1.575. Sa second line naman, space dapat yan. O, tapos, mas maliit to dapat sa kanya. 0.79. 30. Ganyan yung sukat niyan. Okay. Tapos, okay natin. Tapos, additional settings again. Line style. Expand natin itong line. Tapos, mag-new tayo. New. Hidden 1/16. Okay. Tapos, hidden 1/16. Okay, tapos, apply lang natin. So, madadagdagan na tayo ng panibagong mga line dyan. Ano pa yung mga usually na pinapadagdag ko? For example, yan, pag gusto mo magpakita ng makapal na hidden line. So, papangalan natin dito is thick hidden line. So, okay lang natin yan. Okay. So, pag thickness naman pinag-uusapan, itong line weight projection ang babaguhin natin. So, for example, ito yung makapal natin kanina, yung wide line, 5. So, pwede mo siyang ipantay dyan. So, 5. Tapos, in line pattern niya, pili ka lang dito. Gusto mo bang hidden? Gusto mo maging 1/8 or 1/16? O, bahala. So, for example, hidden lang muna. Yan, thick hidden line. Okay? O, another. Minsan, nagpapagawa naman ako ay building footprint. Imagine mo meron kang roof or SDP, tapos may roof, 'di ba? Syempre gusto mo ipakita yung sa ilalim, yung building footprint mo, pero dapat ma-distinguish agad siya kapag tiningnan. So kailangan naka thick hidden line ka din doon, pero mas makapal pa. So gawa tayo. So
So, lagay natin dito, building.outline. So, okay ko lang. Tapos, yung line weight niya, kakapalan ko siya. Nasa around 7 na yan. 7. Tapos, line color ko, black lang. Okay na yan. Tapos, gagawin ko sa kanya, mas masinsin na hidden. Ito. 1/16. Apply. Okay. O, diba? So, meron tayong mga bagong mga line types. No? Pwede din baguhin yung kulay ng line. For example, minsan gumagawa naman ako, imbis na manumanuhin ko yung mga LED lines, imbis na gawin ko siyang 3D, kadalasan ginagawa ko lang detail line. For example, new, lagay ko lang dito, Cove LED lighting. Okay. Ang gagamitin ko naman dyan, hindi hidden. Ang gagamitin ko naman dito ay dash dot. Dash dot. Tapos, gagawin ko siyang orange. Yan. Diba, sa pagpili pala ng kulay, no, pwede kayong pumili dito. Pwede dito sa U na to. Pwede nyo baguhin yung value dito. Yan. Pero, in this case, meron ka namang basic color. Piliin mo na yan. Parang sa AutoCAD lang din. Tapos, apply. Okay. Subukan natin na maginawa natin lines. So, DL. Tapos, for example, yung building line natin, outline. Ayan siya. Ayan. Para masyado palang makapal to, no? I mean, masyado malapit. Baguhin lang natin class. Line style. Ang gawin natin hidden lang siguro. Okay na yun. Apply. Tama. Hidden lang pala yan. Ayan. So, mas makapal to, no? Kaysa dito sa thick hidden line. Ayan. So, yun yung building line natin. Tapos, ito yung cove lighting naman natin. Ayan. Ngayon, pag hindi masyadong kita yung cove lighting, okay lang yan. Nag-try and error tayo. Timplahin mo pa din dito. Ayan. For example, cove lighting. Gusto ko siya ay nasa 6. 6 yung kanyang line weight projection. Apply. Okay. Ayan. Para siyang cove lighting natin, di ba? So, mas pasinsin pa dyan. Pwede naman. So, apply mo lang. Okay, don't forget na mag-save. So, Control S para mag-save. Okay. Tapos, okay na tayo dito sa mga line patterns, no? So, marunong na kayong gumawa ng line patterns, kayo na bahala sa mga line patterns niyo, no? Yan. Pwede kayong gumawa, lalo na kapag pagsasavean ko kayo ng panibagong mga templates na. Now, pag-usapan natin yung paggamit ng modifying tools. Ang modifying tools dito sa Revit is, makikita mo siya dito sa modify. Yan, modifying tools. Ano ba yung mga modifying tools na yan? Ito yan, no? Move, align, offset, copy, mirror, rotate, mirror again, trim, so on and so forth. Yan. So, ituro ko na siya dito para matuto na kayong gumawa using the modifying commands. Mas mabilis kayo makagawa, mas better. Okay? So, let's start with the move command. Ayan, move command. So, paano ba ginagamit yung move command? So, pwede kang pumindot dito or, pinakamadali, gagamit ka ng MV ng button. For example, itong ellipse na ginawa ko kanina, gusto ko siya i-move. So, type ko lang MV. Tapos, pipili ako ng aking reference point. Tapos, i-move ko na siya. Yan yung move command na tinatawag. Okay? Pwede man kasi i-move yan. Click lang, tapos drag. Ayan. Yan tatawag na drag move, no? Pero, ang problema dito, hindi ka accurate. Okay? Gagawin mo lang ito kung hindi naman accurate yung i-move mo sa kanya. Okay lang yan. Okay? Pero, kung gusto mo na mas accurate, again, MV ang gamitin mo. MV. Okay? Kasi nagagamit mo yung snaps natin using MV.
Okay? Tapos, tulad ng iba pang mga commands natin, pag nag-env tayo, meron din tayong lumilitaw ng mga options dito, no? For example, pwede natin siyang i-constrain, pwede natin siyang i-disjoin. Yan. Oh, ito pala yung bago sa 2026, no? Dati kasi sa 2025 and below, nandito yun sa option bar. Yan. Ngayon pala, nandito na siya sa ating ribbon panel. For example, gusto ko siya naka-constrain. So, tap natin tong constrain, tapos try natin mag-move. Yan. So, pag ginagalaw ko siya, along Y and X axis na siya. So, kapareho siya ng ortho command, no, ng ating AutoCAD. Yan. So, dito sa Revit pala, constrain ang tawag sa kanya. Ayan, no. Yan. Naka-constrain siya. So, for example, itong wall na ito, na ginawa natin kanina, i-move ko, MV for move. Yan. Naka-constrain tayo ngayon, no. Yan. Pero kung off ko yung constrain, ayan, no, pwede mo siyang itabingi na yung pag-move sa kanya. Yan. Pero dahil nakakonect siya dito sa mga to, yan, hindi natin siya matabingin, no? Pero kung naka-disjoin siya, magagawa natin yon. Speaking of disjoin, so gawin natin yon. So click MV, click naman natin to disjoin. Yan. Pagka disjoin naman, i-break mo na siya mula sa kanyang nakakabit na element. So click, ayan, natanggal na siya. Okay? So, yung purpose ng disjoin. Kung gusto mo na siyang tanggalin sa kanyang kinabibilangan na elements. Ayan. Ulitin ko. Pag hindi naka-disjoin, MV, ito yung itsura niya. Ayan. Sumasama sa kanya yung nakakabit sa kanya na wall. Pero kung siya ay naka-disjoin, MV, yun nangyari sa kanya. Okay? So, Control Z ko lang. So, that is the options for moving. Okay? So, meron tayong constraint and disjoin. Now, for example, gusto mo siyang i-constrain pero mabilisan. Hindi ka nagagamit ng hindi ka napipindot dito. So, for example, MV. Yan. Tapos, click ko dito. Hindi ko man i-disjoin. Click ko dito. Yan. Ngayon, para hindi ko i-click yung constraint, ang gawin natin, i-hold lang natin yung shift. Hold shift, automatic, naka-constraint na siya. Okay? Hold shift, constraint. Pakitandaan yan. So, sa lahat ng mga modifying tools natin, modifying commands, pag nag-hold shift tayo, lagi siyang magko-constraint. Okay? Tapos, ayan. Pwede din tayo gumamit ng move, tapos precise yung pag-move natin. Okay, for example, gusto ko, pagka minove ko itong wall dito, MV, gusto ko precise. So, for example, gusto kong siya ay nasa 10,000. Ayan. So, automatic na move siya 10,000. Okay. So, pwede mong gamitin yung either temporary dimension or magta-type ka ng dimension para ma-move siya ng accurate. Yan. Ta-type ka ng value. Okay? So, that's all for move. How about naman yung copy? Ang copy naman ay CO. O, ito yung copy. Yan. So, CO. So, meron tayong iba't ibang paraan ng pagka-copy sa Revit. Yan. Okay. Pero, take note muna. Iba yung copy na gagawin natin dito sa modifying tools sa copy from clipboard. O kasi yung copy from clipboard, ganito kasi yung ginagawa niyan. For example, gawin ko itong circle, Control C, tapos Control V, o yan yung copy from clipboard ang tawag dyan. Copy from clipboard. Pero yung copy tool, yan, CO ang gagamitin mo dyan. So, paano yon? So, click mo yan, tapos CO, yan. Pipili ka ng base point or reference point mo. Okay? Sa copy from clipboard, hindi ka makakapili ng reference point mo. So, mas maganda ito, no? Para magagamitan mo siya ng reference points. Diba?
Ayan. So, yun yung copy natin. Actually, isa ito sa mga copying methods. Isa lang yan sa copying methods. May pwede tayong gawin pa, no? For example, itong circle na ito, gusto ko siya i-copy. Pero hindi ko gagamitin ng CO. Pwede natin gawin, hold control, tapos left click, tapos drag. Ayan, nag-copy na siya. Ulitin ko. Hold control, left click, hatak, palabas, or drag. Ayan. So, pwede din pala mag-copy, no, using that method or style. Ayan, okay na. Pero again, pag ganun ginagawa mo, nagka-copy ka pero wala kang base point. Okay? Nagka-copy ka pero walang base point. Kung gusto mo may base point, again, gamitin mo CO command. Another tip pala class na kapag tayo ay gumagawa ng any command dito, tulad ganito sa MV, unahin nyo muna mag-click ng object bago ka mag-command. Kasi, for example, inuna ko muna CO. Ayan. Tatanungin ka ng status bar, sino ba yung gusto mong i-CO? Ayan. O, pipili ka pa. So, click, tapos enter. O, tapos doon ka na makapag-copy. Diba? Pero kung nakaselect ka na agad, for example, sinelect ko na to, tapos doon ako nag-CO, direkto na agad dun sa reference point or sa base point natin. Okay, so unahin muna, mag-select, tapos gawin mo yung command. Okay, so nakadalawa na tayo. So yung kanina, yung drag, control, drag, tapos yung copy tool, CO, tapos yung pangatlo, yung kanina, yung Control C, tapos Control V, paste from clipboard. Ito yung pang-apat naman, yung tinatawag na Create Similar Tool. Create Similar Tool. Itong Create Similar Tool na ito, magagamit natin kapag meron tayong certain element. No? Ayan. For example, itong X, baguhin nga natin to ng wall. Select nyo yung X na yan. Tapos, dito sa Properties Palette, sa Type Selector, baguhin natin siya ng wall. For example, gawin natin siyang storefront. Storefront. So, magiging glass na yung gitna natin. Delete elements nyo lang. Yan. So, sa 3D, ayan yung itsura niya. Ayan. Ngayon, gusto kong gumawa ng ganito din yung itsura niya. Ganito, yung kanyang properties ng element. So, gagawin ko, select ko ito muna. Select. Tapos, pwede mong right-click, tapos create similar. Tapos, makakagawa ka na ng ganyan. No need na gumawa ng panibagong properties. Okay? Create similar. Nagiging useful din ito kapag meron kang specific na mga door elements na gusto mong gamitin. For example lang muna, gawa tayong door. For example, ang gagamitin natin is itong 700 by 21. Ayan. Balik tayo dito sa floor plan view. Gusto kong lagyan siya dito sa baba. Ayan. Tapos, gawa tayo ng door palaman muna para meron tayong comparison. Ayan. So, this one is 700, this one is 900. Isukat niya. Now, kung gusto kong gumawa ng panibagong door without choosing another, so DR, tapos pipindot ka dito, no? Yan. Ayoko nang ganun. Gusto ko, pagka gumawa ako ng door, mabilisan na. Gagawin ko na lang dito is, isaselect ko itong 900, tapos CS. Yan. Kanina, di ba, nag-right click tayo? Ngayon, meron tayong shortcut command, CS. Ayan, automatic na yun, makakagawa ka na. Or, kung gusto mo, itong 700 naman, select mo muna yung 700 na door, CS, tapos doon ka mag-click. Applicable din ba ito sa mga detail lines? Let's check. For example, gusto kong gumawa ng cove lighting, pero ayoko nang gumawa ng DL, tapos pipiliin ko pa dito sa, sa line style. Gusto ko dito na lang. Pwede naman. Select natin, tapos CS. Automatic, yung magagawa mo agad na line
eye cove lighting. Ayan. Or, gusto mo, ito yung piliin mo, no? Ayan. Tapos, CS ulit. Ayan. Okay, so from the name itself, create similar, ginagaya mo yung kung ano yung element na meron ka. So, kinakopy niya kung ano yung type ng element na sinelect mo. Okay, so yun yung fourth na Revit copying method. Fifth na Revit copying method is yung mirror copy naman. Yeah, mirror copy. So, magtuturo ko iyan dito, no, sa paggamit ng mirror. Okay? Paggamit ng mirror. So, paano ba ginagamit yung mirror? So, pwede mong pindutin ito or pwede kang gumamit ng certain shortcut key. Pero ano ba yung pagkakaiba muna nitong dalawa? So, meron tayong ditong mirror pick axis, no? Tapos meron tayong draw axis. Off ko pala muna. Sorry. F12. Ayan. Pick axis, saka draw axis. Ayan. So, ito nakikita niyo sa, sa ating tooltip, no? Yun ang ginagawa ng draw axis. Mag-drawing nga tayo ng, ng wall ulit. So, wall, rectangle, gawa tayo ng, gawin natin tong wag niyong gawing yan, wag niyong gawing storefront kasi hindi siya magiging, hindi siya mag-generate ng door kapag ganyan. So, generic natin muna. Generic 200. Okay. So, kahit ano sukat na siguro, okay na yan. For example, meron tayong ganitong room, no? Sukat ko dito is 4,400 by 2,000, okay ka na 2,800 yan. Ayan. Walang butal. For example, gusto kong kopyahin ng room dito sa kabila. So, sasalik ko lang itong tatlo. Tapos, ito yan, yung pick axis, Yan. Tapos, may makikita tayo dito na middle, hidden line. So, ito yung magiging basis natin para sa axis niya. Click. Yan. So, meron ka ng dalawang room na magkapareho ng sukat. Okay? So, for example naman, itong gusto mong kopyahin. O, ito yung magiging axis mo naman. No? Huwag mo select yung ito. Huwag mo select ito. Kasi magkokopya din siya. So, din natin to. Click natin sa axis na yan. Meron ka ng 4 na room. Ayan. So, applicable din yan kung meron kang doors. So, for example, meron tayong door dito. Tapos, meron tayong door dito. Ayan. So, meron tayong doors dito sa dalawang rooms. Gusto mo meron pa dito. Imbis na isa-isahin mo ulit, gawin mo na lang. Select mo yung dalawang yan. again. Click mo dyan. Meron ka ng dalawang room doon. O, yun yung purpose niya. Halimbawa, meron kang door dito, di ba? Gusto mo magkaroon pa ng another dito na naka-mirror din. Pero, syempre, matrabaho kung gagawa ka pa ng line dito, tapos susukatin mo pang ganyan, tapos doon mo pa siya gagawin ng Pwede ka nang gumawa ng mirror using this. Yan, draw axis naman. So, paano yon? So, select ko tong dalawang door na agad, kasi gusto ko dalawa dito. Ayan. Tapos, DM naman siya. DM. Tapos, paki-find dito yung middle point. Pababa. Ayan, meron ka ng door agad dun. O, diba? Dali lang. So, yun yung pagkakaiba nilang dalawa, no? Meron ka ng basis na axis dito. DM, wala ka pang basis na axis. So, gumagawa ka ng axis through that temporary line na ginagawa. Okay? So, gawin natin ulit dito para mag-gets nyo yung DM. Select. DM. Hanapin nyo yung middle point dito. Pababa. Ayan. Kakaroon tayo ng mirror. So, yan yung panglimang paraan para makapag-mirror ka dito, makapag-copy ka dito sa Revit, no? Make a mirror copy. Pero dito sa mirror natin, pwede ka namang gumawa ng mirror nang hindi nagka-copy.
For this example lang, no, i-delete ko lang ulit ito. For example, itong door, ay mali, hindi pala dito yung door na ito. Gusto ko dito sa kabila. So, gawin natin, select ito, DM. Yan, dati din nasa option bar ito. Ngayon, nandito na pala sa, nandito na din sa ribbon panel. So, uncheck natin tong copy. Uncheck copy. Kapag nag-mirror na tayo ngayon dito, imbis na i-copy niya, ililipat na lang niya siya. Okay? Or, kung nagmamadali ka ulit, DM, imbis na i-click mo yung copy, hold mo yung control. Hold control. Napansin nyo, nag-blue yung copy, no? Ayan. Teka lang, ibuksan ko lang yung magnifying glass. Ayan. Okay, pansinin nyo, pagka tayo ay hindi pa naka-hold control, naka-off yung copy. Pero pag nag-hold control ako, automatic nakaka-copy na siya. Ayan. So, hold ko yung control. Click ko dito, pababa, copy na siya. Ayan. Vice versa, yung class na, for example, ulitin ko ulit. DM. I-click ko itong copy muna. Click ko muna. Pero kapag hinold ko yung control, na-unclick naman yung copy. Okay? So, it's vice versa. Kung naka-on siya sa una, pag hinold mo yung control, mag-off siya. Pero kung naka-off siya sa una, nag-hold control ka, mag-on naman yung copy. Parang doon lang din yan sa constraint kanina. Constraint naman kanina, diba, hold shift. Ngayon naman, hold control para naman sa mga copy. Okay? So, that's the mirror copy naman. Mirror copy. 6th way para makapag-copy ka is gumawa ka ng array. Yan. Gumamit ka ng array. Pag sabi namang array, parang sa AutoCAD lang din, diba? Gumagawa ka ng array. For example, gawa tayo ng column. Gawa tayong column. So, CL for column. CL for column. Yung def natin, lagay natin sa, I think, bottom footing. Ayan. Okay, hindi siya kita. Ayun, nasa ilalim. Kapag ganyan hindi nakikita, nandito lang yan sa 3D. Palitan natin yung base level, bottom footing, tapos top level, gawin natin level 2. Ayan, para kita siya. Okay, so ituturo ko lang naman ito. May separate tayo na tutorial para dito or siguro sa class na lang. Ayan, may separate ako ituturo sa inyo para sa mga columns. Pero for this point lang naman, gusto ko na ituro yung paggamit ng array. So, select natin yung column, tapos AR for array. Ayan, AR. Kung tandaan niya sa AutoCAD, meron din tayong dalawang types ng array doon, di ba? So, ganun din dito sa Revit. Meron tayong linear array, tapos meron tayong radial array. Kapag tayo ay naka-linear array, naka-linear siya, no? Ayan. Tapos, kung naalala din ninyo, meron tayong tinatawag na move to second or last siya. Gamitin natin yung dalawang yan para ma-imagine natin. So, i-assist lang natin. Move to second. So, click natin itong midpoint ng column. Tapos, lagay natin sa 1,000. Ayan. Pag naklik mo na siya, since meron kang distance sa 1,000, tatanungin niya sa'yo, ilan yung gusto mong i-array. So, for example, gusto kong columns ay 6. Ayan. So, meron ka ng 6 na tigwa 1,000 yung kanyang sukat. Kasi, ang pinili mo ay second. Ayan. Saka, yung nga pala, di ba, kapag meron tayong array, automatic yan, naka-group na siya. Automatic naka-group. Ano ba ang perks kapag naka-group ang isang element? Pag binago mo sa isa, nagbabago lahat. Ayan. For example, double-click ko dito sa pangatlo. Gusto ko siyang, for example lang, dagdagan natin to ng column na architectural. Yan. Kunyari, ilagay ko dito sa gitna. Yan. Tapos, finish. O, lahat sila ngayon, nagkaroon ng columns na rectangular sa gitna. Ayan siya. Diba? O, so, yun ang perks ng nakagroup. Pag binago mo sa isa, nagbabago sa lahat. Tapos, hindi lang doon nag-e-end yung pwede mong modification sa kanya. Pwede mo siyang dagdagan pa ng numbers. Pwede mo siyang lagyan ng
6, ngayon, gawin natin siyang 9. Dadagdagan yan. Pwede mo siyang gawing 18 or 19. Yan. Pero syempre, mas madaming array, mas mabagal yung performance mo. No? So, medyo ingatan lang natin yung paggamit ng array. Okay, so this is array using up to second, the move to second. How about naman yung move to last? So, try natin ulit na. Mag-copy lang ako ng isa dito na para di na ako magbabago ng... Yan. Pero, i-ungroup ko siya. Ungroup. Ungroup or UG. UG. Para, kasi baka pag binago ko to, magbabago din itong mga to. Hindi naman yung purpose natin. Okay. So, select ko itong dalawa. AR. Imbis na second, make it last. Meron din pala tayong constraint dito, no? Pero kahit hindi natin constraint, okay na yan. Yan. Move to last. Tapos, select ko dito. Gawin ko siyang 6,000. Ay, sorry. Kanina pala kasi ang ginawa natin ay center to center, diba? So, move ko to. Center to center dapat. Tapos, type ko na lang 6,000. Ay, sorry. Ulit. AR last 6,000. Ayan, okay. So, since ito ay last, ayan, since ito ay last, try natin baguhin yung kanyang items. For example, gawin ko siyang 4. Ayan. So, nagkaroon siya ngayon ng apat na column within a 6,000 distance. Okay? Ay, gawin ko siyang 6. Ayan. Ayan. So, meron tayo ngayon na 6,000 distance na meron tayong 6 sa loob nito. Ayan, 6 na column. Gawin natin 8. Ayan. Paliit siya na paliit kasi meron kang specific na distance lang dito. Okay? So, yun yung purpose ng move to last naman. So, again, this is array, move to second. Kasi move to second, kung ano yung sukat niya sa pagitan niya, yung sinusundan niya. Pagka move to last naman, kung ano yung sukat sa loob, yun ang lalagyan niya ng mga array within that specific distance. Okay? Gawa tayo ng circle. So, DL, circle. Yan. Okay na yan kung ganito yung line type natin. Gusto lang natin gumawa ng array again. Array, this time this is radial. Ayan. Okay. So, pwede tayo mag-place, no? Place ng center natin or, yan. Lalagyan mo siya ng center dito sa gitna. Ayan. For example, ayan. Ito yung, nasa center yung, ito yung center line natin, automatic na lang nilalagay. Okay? So, click mo lang dito. Ayan. Nagka-copy na siya. O, diba? Paano mo naman nag-copy? Kasi nagkaroon ng gap itong circle natin. Okay. O, bigyan natin siya ng, ng another purpose. For example, ito ituturo ko. Ito yung ituturo ko din later on kapag gagawa na kayo ng property line. Gawin natin wide line yan. Wide line, tas ito ay 200. Ayan. Tapos, DL. Maglagay tayo ng thin line. Thin line. Click sa quadrant. It's 200. Ayan. Gusto ko siyang i-array. Kasi, imbis na isa-isahin ko ulit yan, array ko lang, di ba? So, AR radial. Okay. Tapos, tayo ay mag-place ng center. Kasi ngayon, ang ginawa ng center ay center nitong line ko. Hindi naman yung purpose ko. Gusto ko i-place ko na lang siya. So, place ko siya dito sa center point ng circle. Ayan. Okay. Tapos, gawin din natin siyang last. So, click natin dito.
Tapos click natin dito. Yan. Tapos gawin natin dito, experiment muna natin, no? Gawin natin siyang 7. Ayan. Okay. So, pwedeng ganito gawin mo, na tapos, yan. Palatandaan ito na ito ay 30, ito ay 60, tapos ito ay 90. So on and so forth. Yan. Or, copy natin ulit. Space natin dito. Copy ko na din tong line dito na para hindi na ako gagawa ulit. UG para mag-ungroup. Tapos AR, place again at the center of this circle. Ayan. This time, gawin naman natin siya move to second. Move to second. So, click naman natin itong sa quadrant na second niya. Ayan. Click. Ayan. So, tulad ng kanina, ayan, move to second siya. Pero, pwede mo pa siyang dagdagan. Ayan. Pag inusog ka dito sa may kanan niya, madadagdagan pa siya. Ayan. So, pwede mong iusog doon or dagdagan mo dito using your edit text na dito. So, naging 4 na siya. So, you can use this method para mas mabilis ka makagawa ng yung mga bearing points natin, no, sa susunod na mga activities natin. Okay. So, yun yung purpose naman ng paggamit ng array. So, array elements yan. Or, pwede mo siyang gamitin dito, array. Okay. How about naman sa rotate? Paano naman sa rotate? So, ang pag-rotate naman dito ay gagamit ka ng RO command or pwede mo gamitin din itong rotate command dito. Yan. Okay, for example, gawa tayo ng rectangle. So, DL, tapos rectangle. Ayan. Select mo lang yan. Ay, sorry. Isa lang. Select mo lang yan. RO. Automatic, pag nag-RO ka, lilitaw yung center of your rotation dito sa gitna. Okay. So, pwede mong select ito. Tapos, ano yung desired mo na angle? For example, 45. Automatic naman na 45 yan. Ayan. 45 yung angle mo. Pwede mo din siyang i-rotate sa ibang part ng rotation center mo. For example, pwede mong i-click itong place. Tapos, ilagay mo dito yung rotation mo. Ayan. Diyan siya mag-rotate. Ayan. Or, RO again. Pwede kang mag-copy habang ikaw ay nag-rotate. For example, lagay ko yung center niya dito. Tapos, rotate ko siya. Na ganyan. Nagka-copy siya. Ulitin ko. 45. Pwede ganyan. Diba? RO. Pwede mo din siyang uncheck yung copy. Pwede mo siyang i-disjoin naman. Yan. This is if meron siyang ka-join na ibang mga elements tulad ng sa move kanina. Yan. Pagka-rotate mo, automatic magdi-disjoin siya sa ni-rotate mo. So, that is for rotation. Okay? So, usually, ginagamit natin to kapag ako naman, ginagamit ko to kapag meron tayong nilalagay na north orientation. Okay? Pag gagamit ka ng north orientation, syempre, i-rotate mo siya. Depende sa kung ano yung true north natin. Which is, madidiscuss natin by midterms na. Okay, so at least alam na ninyo yung paggamit ng rotation, RO, or pwede nyo gamitin itong command dito. Okay, so meron tayong mga tips dito sa pag-rotate, no? Yan, kapag tayo ay nasa floor plan, ceiling plan, elevation section, nag-rotate lang siya around an axis perpendicular to the view.
Okay? Axis perpendicular to the view. Paano ibig sabihin nun? Gawa tayo ng wall dito. Gagawa ako ng rectangle na wall. Teka, palitan muna natin to. Ayan, pag mag-rotate tayo, for example, sa floor plan view, mag-rotate lang siya around dito sa axis na ito. Okay? So, para ma-imagine ninyo, close ko lang ito isa. Mag-tile window tayo, WT. Ayan, abis select natin na wall dyan. Ito yun, no? Ayan. Pag na-rotate ko to, ayan. Nag-rotate lang siya around dito sa axis na ito. Ayan. Pero kung gusto ko siyang i-rotate ng patagilid naman, medyo imposible yon. Okay? So, paano mo gusto i-rotate on this side naman? Ayan. Ang solution dyan ay babaguhin mo yung kanyang axis. Ayan. Babaguhin mo yung kanyang axis. Okay. Of which, mabibigay ko siya kapag tinuro ko na yung mga in-place na models. No? Ayan. Pero, on this part lang muna, kailangan mong magets na magbabago lang yung rotation kung depende kung ano yung tinitinan mo na view, no? So, kung nasa floor plan view ka, ang axis mo nandito lang naman. Okay? Tapos may mga exemptions din. For example, kung ang wall na ito, meron tayong window. Ayan. Pag ni-rotate mo siya, rotate, hindi siya nagbabago ng rotation. Okay. Gusto mo siyang i-rotate, babaguhin mo siya through family editor. Ayan, babaguhin mo siya talaga dito. Okay? So, pinakita ko lang, no need to edit that. Okay? So, yun, may limitations yung rotation dito sa Revit. Kailangan mo lang maintindihan kung ano yung mga axis niya at kung ano yung mga reference planes natin. Okay? Para makita mo kung ano yung reference planes mo dito sa 3D, pupunta ka dito sa architecture, tapos show work plane. Yan. Ito yung work plane natin, no, yung nasa baba. Yan. So, kung nasa yung work plane, dun ka lang makakapag-rotate. Yan, di ba? Okay. So, baguhin mo yung work plane through this, ito, yung set, para kung gusto mong doon mag-rotate yung certain object na gusto mong rotate. Okay. So, yun. Pwede mo siyang baguhin din yung rotation center niya, tulad ng pinakita ko kanina, using dragging this point. Pag nilagay mo dito, dyan ang yung rotation mo ngayon. Ayan. Okay? So, yun yung mga tips natin sa rotation. Next is yung paggamit naman natin ng resizing elements or RE. Resizing element or yung tinatawag natin na scale. Okay? Tinatawag natin na scale. So, available ang scale tool for lines, walls, images, drawing, and DWF imports, reference planes, and position of dimensions. Okay? So, for example, gusto mong lakihan itong lines na iyan, gagamitin mo siya ng RE. RE, or ito yun, no? Yan. Scale. RE. Resizing element. So, pipindot ka ng specific na base point na doon mo siya i-scale, no? Doon magiging base ng kanyang scaling. Pwede ka mag-numerical. Pag numerical, for example, ito ay scale, gawin natin 2. Tulad ng ginagawa natin sa AutoCAD, di ba? Pagka nilagay mo 2, nagdodoble. Pagka 0.5, kinakalahati mo naman yung kanyang laki. Sample natin dito. Click ko here. Lumaki siya. Okay. RE again. Numerical. 0.5. Click ko ulit dito. Babalik siya sa kanina. Okay. Pwede mo din siyang gamitan ng graphical. Pag graphical naman, pag kinlik mo sa isang base point, yan, tapos kinlik mo sa another, ayan. So, nasusukat mo yung kanyang pag-rescale. Kung naalala yung tinuro ko noon sa paggamit ng scale, kapag lalakihan mo yung title block noon sa layout, so ganun din yung paggamit dito ng scale. No? Ayan.
graphical. Okay. So, graphical siya or numerical. Yan. Okay. Pero may mga limitations din yan, no? Yan. For example, gagamitin mo siya sa isang family. For example, o kaya dito sa mga tags, no? I-rescale mo siya. Yan. Tumutunog yung warning. Hindi siya applicable. Okay. Tingnan naman dito, naka-gray out siya. Hindi mo pwedeng i-rescale yan. So, hindi lahat ng mga elements dito sa Revit ay rescalable. Yun ang mga limitations sa kanya. Pero, may purpose na din naman kasi, no? Kasi, ito ay parametric. So, bisibihin, kung gusto mo siyang i-rescale, gamitin mo yung parameters niya dito sa properties palette. Okay? Next is yung paggamit ng pin saka unpin. So, for example, itong wall na ito, pag sinelect ko ngayon yan, okay, so nagagalaw ko siya kahit saan. Okay? Pero once na ipin ko siya, PN or pin. O, hindi ko na siya kaya magalaw. Ayan. Hindi ko na siya magalaw. So, saan useful yan? Kapag may baka mga elements yan. For example, may element dito sa gitna ito na yung gusto mong galawin. Okay? O, siya lang magagalaw. Kasi naka-pin siya. Nagkakaroon ng error, di ba? Sinasabi sa'yo, hindi siya ma-join pa kasi humihiwalay yung isa lang. Pero itong apat, hindi siya nagagalaw. So, yun ang purpose ng pin. Ang pinaka-purpose din ng pin is kapag gagawa na tayo ng project class. For example, gagawa ka ng grid, GR. Yan. Tapos okay na yung grid na iyan, ipin mo na agad siya. PN for pin. Para hindi na magagalaw yung mga grids mo and yung mga future columns mo. Hindi na siya magagalaw. So, paano naman kapag gusto mo siyang galawin? Yan. Unpin mo naman siya. UP for unpin. Ayan. So, magagalaw mo na siya ulit. Now, another na may tuturo ko dito sa pin saka unpin is yung using this tools sa baba. Yan. Patayin ko lang yung F12. Yan. So, pag may select unpin, pag select pin ka, yan. Itong mga nakapin na elements, nasa-select mo siya. Pero once, gawa na muna ako ng element dito. Ito, naka-unpin to, no? Yan. Ito, naka-pin. Once na itong select pin elements ay naka-X, mag-define natin. Ayan, oh. Pag naka-X siya, hindi mo masaselect ngayon yung mga naka-pin elements. Ito lang nasa-select ko kasi naka-unpin siya. Pero ito yung mga naka-pin, hindi ko siya maselect. Okay. Okay, so useful siya kapag meron kang ginagawang iba na mga drawings, tapos may specific na naka-pin sa unpin. Ayan, useful to, no? Itong mga tools na ito sa baba natin. Ayan. Pero, click muna natin to para lahat sila nasa-select natin. Pin man siya or unpin. Okay? So, useful siya dito sa mga sa mga mahalagang elements natin tulad ng grid, mga datum. How about naman yung align? Para saan yung mga align? So, ang align is AL. Ito yung command natin dyan. Yan. Align. So, madaling gamitin yung align dito. Actually, mas prefer ko yung align command dito sa Revit kaysa sa AutoCAD. So, napaka-useful kasi. For example, gusto kong i-align itong line na ito dito sa wall na to. For example lang. So, AL for align. Gusto ko siyang i-align dito sa face. Dito sa middle siya na gano'n, no, nag-preview. So, mag-tab lang tayo. So, press tab, 1. Yan. So, nandito na tayo sa face. 1 click. So, ito na yung pagbabasihan niya. Dito siya didikit. O gusto ko itong dumikit sa kanya. Click. Ayan. So, na-click na siya dito. Ayan. Tab ulit. Click here. Tapos, click natin dito. Para pumantay siya. So on and so forth. O, itong column na ginawa natin kanina, gusto ko nandito siya sa loob naman. Click. Click. Ayan. So, nag-adjust siya agad. Automatically. Gusto ko itong column na ito nandito sa dulo. So, click ko lang dito. Click. Ayan. Ayoko nandito sa gitna itong mga to. Gusto ko nakapantay sa face. So, click ulit dito. Click. Tapos, click. Okay, so pumantay na siya. Hindi na siya pumantay kasi hindi tayo naka-constrain kanina kung naalala niya. Ayan.
So, kung gusto nyo nakapantay yung mga yan, i-constraint nyo lagi. Pero nagets na yung purpose ng align na. So, pagka gusto mong i-align isang bagay, click mo muna yung kanyang base, tapos yung magiging element na mag-align doon. Now, meron tayo dito mga tools na makatutulong sa inyo para makapag-align. For example, kapag multiple alignment yan, madami kayong i-align, i-check mo yan. Tapos, automatic na siyang mag-align doon ng maramihan. Yan. So, for example, yan, gusto kong i-align dito itong face, tapos gusto kong i-align din dyan itong grid. O, diba? Magkapareho na siya. Sunod-sunod. So, nasa isang face lang sila naka-align. Multiple alignment yon. Pag gusto mo naman na automatic na magla-lock siya, kasi pwede mo siyang i-lock eh. Ano? Yan. Pwede mo siyang i-lock para kapag for example lang, i-adjust ko to. Teka. Para kung example, maging 3,000 yan. Oops. Hindi mabago. Okay, so hindi na siya nagbabago. Yan. So, kasi ang automatic dapat dito na nag-a-adjust is kapag naka-lock niyo yung isang element dito, automatic na iyon. For example, gawa tayo ng CS ko lang to. CS. Or copy na lang. Control C. Finish. Paste. Yan. Or ilipat ko to dito, i-align ko lang dito, no? AL. Tapos, nakalock siya. Uncheck ko yung multiple alignment, ilalock ko to. Click here sa center, tapos click here dito. Nakalock na siya. Remove constraint. So, pag ginalaw ko itong column, yan, naka-constraint na siya. So, hindi siya basta-basta magagalaw, no? Pag ginalaw ko naman itong grid, sumasabay na si column. Yun yung purpose ng constraint. Kasi nakalock siya. Now, pag ayaw mo na siya naka-constraint, unlock mo lang yan. Ayan, hihiwalay na siya doon. Okay. Again, sa align, pwede mo na siyang i-lock agad. Kasi sa mga previous na mga versions, walang ganyan. No? Yan. Ngayon, pwede mo na siyang automatically i-lock kapag ina-align mo siya. Tapos, kanina, meron tayong ginagawa dito para ma-prefer natin yung face. Nagtatab tayo. Magamit tayo ng tab. Pero ngayon, pwede ka na din gumamit ng preference. So, pwede mo siyang i-prefer sa wall faces. Yan. O pwede din sa core, center of core, o kaya faces of core. Pag nandun na tayo sa wall command, pag-uusapan natin ang nabipigka iba ng face na yan, ng core, ng center line. Pero for this time, pag sabi ng center line, ito yung gitna. Pag face, ito yung surface ng wall. Okay. So, pagka wall faces, ang pinili natin, pag nag-align tayo, AL, automatic, hindi yung gitna yung pinipili niya. Ito agad yung pinipili. Oh. Yan. Tapos, sa likod dito. Okay, so, that's prefer wall faces. Pagka pattern naman, enter surface or select face. Ayan. So, pag may pattern na tayo, din natin yung magagamit. No? Ayan. Pero, napaka-useful din ito nitong align command na ito sa paggawa ng mga Revit files. Okay? So, AL for align. Pag split naman, pwede ka mag-split ng isang wall, isang line or any elements, no, except for mga families na kailangan mo pa talagang baguhin, no. For example, itong wall, baguhin ko siya, tapos select, tapos delete, di ba? Mapuputol mo na siya or mabe-break line mo na siya. Ang tawag diyan ay split. SL for split. Yan. So, pag nag-SL tayo, pwede tayong mag-select, tapos pwede tayong mag-split element or split with gap. Pagka may delete inner segment ka, yan yung tinatawag na split with gap. Ayan. Okay? So, yun yung split. Now, pag yung split naman ay gusto mong pagsamahin ulit, ang tawag naman doon ay trim. Trim. So, TR for trim. Click mo itong isa, click mo itong isa. Magsasama na ulit sila. Click mo itong isa, click mo isa. Magiging one element ulit sila. Okay?
So, naalala niyo yung trim, di ba ginagawa natin sa AutoCAD noon? For example, meron kang dalawang wall na ganyan, nagko-crossing siya. Yan. Ang gagawin mo sa trim, TR, tapos click dito, ma-delete mo na siya, no? Okay, baguhin niya yung ganong kaisipan pagdating dito sa Revit. Sa Revit, iba yung trimming dito. Ang trimming ay kung ano yung sinelect mo na part, ba itong part natin sinelect ko, tapos isiselect ko sa part na ito, may lilitaw dito na na hidden line, yan yung kanyang preview. Pag sinelect natin yan, puputulin niya sa labas noon. Okay? Ulit. Let's imagine na ito ay crossing. Ayan. Crossing. So, panoorin niyo maigi kung ano yung ginagawa ng trim. Pag dito ako nag-click, tapos dito ako nag-click, ito yung pinuputol niya. Yan, nandito sa dalawang ito. Again, panoorin niyo ulit. Kung dito naman ako mag-click, click, ito na may mawawala. Okay, so ganun yung ginagawa ng trim dito, no? Kung ano yung sineselect mo, yun yung nag-retain. Okay, yun yung ginagawa ng trim or extend. So, magkasama dito yung extend sa trim, no? Ayan. So, pag kinlik ko naman to dito, tapos dito, mawawala yung door dito. Kasi, automatically, i-connect niya doon yung wall. So on and so forth. Yun ang paggamit ng trim. Or ito yung command na yan. Trim command. Okay, so tulad ng iba pang mga commands, pag nagtitrim tayo, yan, maganda, meron tayong mga naka-ready na ng mga dimensions na para kapag mag-trim tayo, automatic, kung ano yung sukat na kailangan natin, yun yung may lalagay niya. Okay. Meron pa palang last na modifying command na hindi pa na-discuss, yung offset command. Offset command. So, yung offset command, na-discuss natin to nung gumagawa tayo ng detail line, no? Kasi sa detail line, pwede tayong mag-offset dito, no? Pwede kang mag-offset dyan, tapos lagay mo, for example, 1,000. Yan. Gawa ka ng rectangle, automatic, 1,000 yun sa palibot niya. Yan. Pero pwede ka din mag-offset na offset command talaga siya. So, OF naman yon. OF. Yan. So, dito, sa offset, pwede natin ilagay dito yung kung ano yung numerical value niya. For example, 500. Tapos, in-offset niya kung ano yung element na gusto mong i-offset. For example, tinapat ko dito, ito yung gusto niya i-offset. Yan. Offset mo na siya dyan. Okay. So, dito, nag-error siya kasi tumatapat yung wall natin sa door. Which is, simple lang naman yung error na yan. Pwede mong i-adjust dito or, ayan, hayaan mo ng ganyan. Meron ka ng pipe chase agad dito, no, sa gilid niya. Ayan. Okay. O para mas ma-imagine pa ninyo, gawa ulit ako ng okay, line naman tayo. LI, model line. Para makagawa naman kayo ng model line. For example, gawa ko ng circle dito, model line. Tapos, offset. Ayan. So, 500. Ayan. Okay. Or, kung ikaw ay mag-graphical, ayan, pag-click mo dito, doon ka palang gagawa ng offset. Ayan. Tapos, pwede ka din mag-copy. Ayan. Or, pwede ba din i-hold control para mag-off yung copy. Parang ginawa natin kanina sa mirror. Ayan. Pag nag-off ka ng copy, for example, ayan, off copy, ayan. Parang minumove mo lang yung circle na kapag naka-off yung copy. Pero pag naka-on yung copy, ayan. Ayan. Parang gumagawa ka ng copy ng isang circle within a specific offset. Ayan. Okay. So, that's all for the modifying tools. So, ang inyong activity ay gagawa kayo ng logo. Ayan, gagawa kayo ng logo. Pero bago kayo gumawa ng logo, gumawa lang kayo ng logo kung sakali man na matapos na agad itong lecture na ito. Pero kung hindi pa, okay lang naman. Ayan, ang gawin niyo muna exercise ay ito. Ayan. So, itong
lecture na ito ay nasa inyong Canvas naman. So, yung lahat ng tinuro ko ngayon ay under ng lecture number 3, Creating Project CAD-B course. Nandun yan sa inyong Canvas account. So, gumawa muna kayo nito. Ito yung pinaka-activity muna natin for today. So, pakigawa ito, pakilagyan ng dimension. Okay. So, paano ba maglagay ng dimension sa mga drawings ninyo? For example, gumawa tayo ng detail line. Yan. Pag DI lang kayo para sa dimension. Yan. DI. Yan. Ganyan ang kadali gumawa ng dimension dito sa Revit. So, again, gawin lang muna niya ito. Tapos, paki-save yung activity niyo as activity number 1. Activity number 1 sa inyong folder na. Yan. Activity number 1.